Okay guys, magandang araw po sa ating lahat. Unang-una po, tutuloy ko na po itong natin, itong nabanggit kong discussions tungkol po ito sa may kinalaman naman po ito sa elections na dahil sa nalalapit na po yung pagboto natin bilang mamamayan. So yung tatalakayin natin, ito po ay tungkol muna sa isang basahin ko muna tapos mag-ano tayo ng discussions dito. Then dito sinasabi dito ng authority to constitute and appoint members of the electoral board. The commission through the EO of the district, city or municipality concerned shall constitute and appoint the member of the electoral board from the date stipulated wherein the election is period, using the prescribed form CAF number E5 and E5-A, copies of appointment and oath. The first and second copies of the form shall be retained by the EO, while the third copy should be issued to the chairpersons and members of the electoral board concerned. So yun. So yung mga appointees na mga magsiserve dito, mga chairperson, poll clerk, or member o naman, meron silang palang appointment na inano doon. So yung commission, sila yung nagtatalaga doon para maging member sila ng ano doon ng election board, electoral board. So yun. At saka yung copies na yun ay meron silang sinusumpaang under oath. O yung parang sinumpaang salaysay or kung ano man yung mga nakalagay doon na so yun. Dito na sinasabi na composition of the electoral board. So yung composition ng electoral board, yung composition ng electoral board ay composed ng tatlo dito. May chairpersons, may poll clerk, at saka third member. So yun, parang yung chairperson, siya po yung, of course, siya po yung chairman, o siya po yung chairman sa yun, sa kanyang present. Siya po yung magpre-prescribe kung sa pag-umpisa, simula sa pag-umpisa, then during, before, during, and after. Yan po sa kanyang present. Yan. At saka mayroon siyang katulong dito ng mga poll clerk at saka yung third member. So bali yun. Yun ang composition lang yun sa electoral board lang yun. Sa electoral board. Yun. How many members of the EB are required to be DOST certified information technology capable person? So ilan daw yung electoral boards ang kinakailangan. So dito, sinasabi dito na at least one. Isa lang. At least one EB member should be an information technology capable persons trained for that purpose and certified as such by the Department of Science and Technology. So yun, kagaya sinasabi ko. Isa lang dito. So yun, yung tinatalaga dito sa information. Of course, ma-undergo siya ng training para sa intended purpose na kung ano man yung mga activity na gagawin na related dyan. No? At of course, ito po ay napentulutan, certified by the Department of Science and Technology, the DOST. So dito, as far as practicable, women EB members may not be assigned in the following areas. So yun, yung mga babae na electoral board members, hindi sila pwede may assign daw sa mga sumusunod na mga lugar o areas. Dito yung areas with security concerns, far-flung barangays, areas where gender-based violence, physical, sexual, or psychological harm are likely to
occur. So yun. So yung mga babae hindi pwede sa mga area na kung saan mayroong hotspot yung elections. Sa mga barangay naman na kung saan itong barangay ay mayroong mga sinitawag natin dito mga violent related elections case o yung mga fling barangays, yung tinatawag ng far flung barangay, particularly sa mga remote areas. So yun, hindi pala pwede doon i-assign yung mga babae, yung mga babae yun, lalo na kung yung ang isang areas, remote areas ay dito ay parang napakasalimuot at masyadong magulo sa madaling salita. Yung mga yun. Siyempre sa sexual aspeto mayroon din kinalaman pala sa mga psychological, yun, kung maraming mga rebels, maraming mga manggugulo sa election na yun, yung security hotspot niya doon medyo masyadong critical. Yun, hindi pwede pala yung babae na i-assign nila doon bilang member ng kwan. So yun. So may tanong dito, sinasabi dito, are public school teachers the only persons allowed to be appointed as member of the electoral board? Kung ang isang pampublikong guro ba ay siya lamang po yung pwede i-appoint sa bilang isang membro ng electoral board. So dito sagot nila, sabi dito na sa number as of 2016, so other qualified citizens may be appointed as members of the electoral board. However, preference is still given to public teachers who are qualified, willing and available to render election service among all other professions. Preference is also given to those who permanent appointments and those who serve in previous elections. So yun, yung mga guro pala natin, sila yung mga naatasan, lalong-lalo na kung mayroon na siyang experience sa mga nakaraan ng mga elections. Preference nga sa kanilang trabaho dahil ito na yung sinasabi natin right job sa kanila dahil sa kanilang experience. Parang nandoon yung sa kanila yung advantages sa mga guro. Sila yung mga lalong-lalo na yung mga nakapag-serve na doon sa nakaraang elections. So bali, hanggang dito lang muna tayo So yun po yung panghuli natin dito sa nila sa Electoral Board Handbook. So nalaman na natin dito yung appointments, yung compositions ng Electoral Board, tapos kung yung mga i-appoint na mga babae. So yun. So hanggang dito lang muna natin dito. Hindi natin masyado iubusin lang muna sa susunod na mga araw, maybe tomorrow, ang tabayanan at lamang ninyo ako at ito po ay proceeding at continuous na ibibigay natin ang ganitong klaseng discussions para po malaman natin. Ayun, nandyan pa lang tayo sa preliminary nga dito sa nila. Nandyan pa lang tayo sa preliminary ng handbook issued ng Commission on Elections sa mga members of electoral boards. So tayo, members din tayo ng electoral board dito dahil tayo po ay we have also entitled to vote during elections. So tayo, meron tayong participation dito. Yun. Kahit na mga busy na yung mga electioneers natin, yung mga electioneer natin busy na sila sa kanilang election campaign,
Although mayroon din silang mga stipulated na mga respective dates kung kailan sila pero sa national. Patuloy ongoing na yung national. At saka yung, kung gusto nyo malaman, yung mga local natin, meron din naman talagang tentative schedule sila. So sa muli, hanggang dito lang muna. So shoutout na lang dyan sa yung mga kaibigan natin dyan at sa mga ka-viewers natin dyan. Okay. Alright. Babu. Hanggang sa muli.